lumikas ang mga sugo at ang mga propeta para dito sa magbigay ng mensahe ng ating tagapaglikha. Changi. Kung bakit naman tayo pinadadala ng mensahe, ay layunin ang ating Diyos na sundin ang kanyang mga kalooban. Dawa ama na Islam. At sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang dahilan kung bakit niya tayo nilikha. Sinabi ng Allah, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kung ganoon, ang ating tagapaglikha ay nagkaroon siya ng magandang layunin, kaya tayo narito sa mundo. Wala tayong ibang dahilan kaya niya tayo nilikha, kundi para sumamba lamang sa Kanya. Kaya yung pagsamba na iniladaan ng ating tagapaglikha ay dapat nating malaman kung sino ang tunay na lumikha sa atin. Ang tao ay maraming ginagawang mga pagsamba sa kani-kaniyang Diyos na nakilala nila. Datapwat kung ang sinasamba natin ay hindi tunay na Diyos, ay mapaparusahan tayo at hindi tayo makapapasok sa paraiso. Sapagkat ang tunay na Diyos ay nagbibigay ng babala. Nagbibigay siya ng mensahe, kaya lumilikha siya ng mga sugo at mga propeta para iparating sa atin ang kanyang kalooban, ang kanyang mga plano na itinakda niya sa mundong ito. At maging ang dahilan kung bakit niya tayo nilikha ay ipinararating niya sa atin na wala siyang ibang dahilan kundi para sambahin natin siya. So kung ngayon, ang pagsamba na itinakda ng ating tagapaglikha ay dapat nating pasunod. Ang mga tao ay gumagawa rin at lumilikha ng mga bagay na may kaukulan, katulad ng upuan. Kaya ito nilikha ay para upuan. Ang tao ay gumagawa ng higaan para maging pahinga natin kapag tayo ay pagod na pagod. Ang Diyos, kaya niya tayo nilikha, walang ibang dahilan. Hindi para tayo magparami, hindi para kumain, para matulog, para magmasarap, para tumanda at pagkatapos ay mamatay. Ang ibig lang sabihin, may dahilan ang Diyos, kaya niya tayo nilikha. Kaya tayo narito para tayo sumamba sa Kanya. Kaya kung hindi tayo makasasamba sa ating tunay na tagapaglikha, ay magkakaroon tayo ng isang pinakamalaking kasalanan. Sinabi ng ating Diyos, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. So, ang ating Diyos ay nagbibigay ng babala kung hindi natin siya masasamba at iba ang ating sinasamba. Ang sabi ng Diyos, katotohanan, hindi kung mapapatawad ang kasalanan ng isang tao na iba ang kanyang sinasamba. O kaya naman ay kilala niya ang tagapaglikha, pero iba pa rin ang kanyang sinasamba. Kaya ito ay babala sa atin ng ating Diyos. Ang sabi niya, hindi niya mapapatawad ang kasalanan ng tao na iba ang kanyang sinasamba. Pero ang lahat ng mga kasalanan, anuman ito at gaano kalaki, ay mapapatawad ng Allah, lalo na kung kanyang nanaisin na ipagpatawad ito sa taong nakagawa ng kasalanan.
talaga. Pagmamahal sa atin ng ating Diyos, ang awa at hamon niya na ipinaparating niya sa atin ang katotohanan na tayo ay dapat sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan na ang pagsamba sa Kanya ay ito ang ikapagtatamo natin ng kaligtasan sa araw ng kaguluko. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innahu may yusrik billah faqad harama Allahu alayhi al-jannah wa hum nar wa ma lidhalimin min ansar. Sabi ng ating tagapaglikha na ibinigay niya sa kay Propeta Isa alayhi wassalatu wassalam, o si Jesus na inyong kinikilala, ay sinabi niya, sino man ang magtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala o iba ang kanyang sasambahin, ay ipagbabawal sa kanya ang paraiso at ang kanyang magiging tirahan ay sa apoy ng impyerno. Mga kababayan, kaya sa awa at habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ipinararating sa atin na mensahe, nawa ay maging gabay natin ito sa pagbabalik loob sa ating tagapaglikha. At kung pag-aaralan natin ang kasaysayan ng ating Pilipinas, ay dati tayong mga Muslim. Ang ating mga ninuno ay yumakap at tumanggap sa Islam bilang pagkilala na ang tunay na Diyos ay nag-iisa lang, walang kamukha, walang katulad. Kaya ganito rin ang mensahe ng Propeta Muhammad na pinaniniwalaan ng mga Muslim. Maniniwala na sinabi ng ating Diyos sa Propeta Muhammad, Hindi ako nakapagbigay ng pamphlet. Hey, kamo to.